Greetings. So in this video, we will be explaining and demonstrating how our system works. So our system is all about Smart City Emergency Response Management System. So let's get started. Greetings, I'm Billy John Bioxon and I will be explaining the BST Node.java of our project. So dito po sa loob ng aming class na BST Node.java is nag-declare kami ng mga variables or mga objects. So, meron tayo ditong emergency case data to store kung anong emergency yung meron tayo dito sa node na to. Kasi itong node na to or yung BST Node.java or BST Node is gagamitin for the implementation of binary search tree. And then, meron din tayo ditong BST Node left and BST Node right. So, dito is, alam naman natin na ang tree is may left and right. So, sa search tree or sa binary search tree is, ang left sa implementation namin is, for the left is yung mga less severe or less important. And then for the right naman or mga most right is the most important. Then meron din kami ditong dineclare na parang constructor para ma-declare na yung emergency data na ipapasa ni user pag ginamit itong BST Node.java or BST Node na object is mas-set agad yung emergency. Unang greetings, Sir Patrick. My name is Jan Alex Silong 5 from 2ITB. And now nga pala mag-explain sa emergency case ng group project namin. So ito yung public class, parang ito lang nagiging placeholder ng namin, ng code namin. Yung emergency case at para maging readable lang yung namin, code namin. Then dito naman tayo sa private string, private location and private severity. Ito yung mga variables na magiging data namin. So, sa private in severity, the higher, the more urgent. Dito naman tayo sa sa public emergency case. Ito na, may mga parameter na. Dito, ito yung yung constructor namin. Then, ito yung tumatanggap ng mga values at nagsiset ng data para sa bagong emergency emergency report. Nandito, may mga constructor tayo, katulad ng this type, this location, and this severity. So, ibig sabihin nito, ang this type is kukunin lang yung type na pinasa at i-store dito sa object. Ito, this location. Ito yung yung i-store lang yung location. And then, lastly, yung this severity. Ito lang yung yung i-store lang siya ng severity. Then, dito naman tayo sa public string get type. Dito, para, ito lang getter method. Tapos, yung return, ito lang yung ginagamit para kunin yung emergency type. Pero, hindi pwedeng baguhin sa labas. And ito naman tayo sa public string get location. Getter lang po to para sa location natin. And then dito sa public int, ito yung get severity. So, ibig sabihin to, yung mga getter lang na ito, parang lang to, para mga node lang to sa linked list. Parang lang siya, node lang siya sa midterm midterm discussion. Then dito naman tayo sa public string to string. Ito yung parang method na nagko-convert ng object into readable text kapag piniprint. Meron tayong return, task type, location, severity, then plus severity. O dito parang lang siya. Parang mas maganda lang tignan or madali ba sa akin pag ganito yung natin na return natin. Ayun lang po. Thank you po sa pakikinig, Sir Patrick, and enjoy. Greetings, Sir Patrick. My name is Jan Alex Silong 5 from 2ITB. And ako nga pala mag-explain dito sa emergency binary search tree. So, ang una muna is yung public class emergency binary search tree. So, dito, parang parang ito talaga yung pinaka-class namin para gumawa ng emergency binary search tree. Kasi, syempre, kung kailangan mong gumawa ng public class, dapat mas uunahin mo yung readability. So, para sa magagamitin to? Sa emergency search tree. Kaya ito yung nilagay namin. Tapos, dito naman sa private binary search tree, node root is equal to null. So, dito, parang yung ito talaga yung pinakauna mong ilalagay pag pag magba-binary search tree ka. So, yung root, ito yung pinakauna or pinakamataas na node sa BST. Tapos yung null naman is ginawa lang namin to kasi wala ka pang data kaya nag-null muna kami. Tapos dito sa public void insert emergency case.
yung method na to is para mag-insert ka or mag-add ng bagong emergency. And then, dito naman sa root equal to insert, root A. May parameter na. Tawag lang dyan is recursive function para ilagay sa tamang pwesto yung emergency. Dito tayo sa private. Dito na tayo sa private insert. So, may mga parameters na dalawa. Ito nga pala yung recursive insertion. Siya yung naghanap ng kung sa left or right ba dapat ilagay yung bagong emergency. And dito sa if node is equal to null, return new BST node P. So, ibig sabihin nito, kung wala pang node sa pwesto na yon, gagawa muna siya ng bago. Dito naman sa sa if, i-get severity less than that node that equals severity. Kung mas mataas yung severity ng bagong emergency, edi dun na siya. And then dito naman sa node right, insert recursion node right E. Ilalagay nga pala siya sa sa right, sa higher priority. Siyempre, di ba sa binary search tree, meron tayong right and then meron tayong left. Dito siya sa right. Paggagawa ka ng auto tracing. Sa else node dot left equal insert rec node dot left E. Tapos kung kung mas mababa naman sa severity, ilalagay siya sa left. Then dito magre-return na tayo. Ibig sabihin ng return node, ibabalik lang yung yung node para malik ulit sa unang tree. Then dito naman tayo sa sa public emergency case get highest priority. Ibig sabihin nito, kukunin yung pinakamataas ang severity. Meaning, siya na yung pinaka-highest priority sa buong code namin. And then, dito naman tayo sa if root is equal to null, return null. Siyempre, wala pang naman yung binary search tree. E di magna-null muna tayo. Ibig sabihin pala nito, mali pala. So, ibig sabihin pala nito, wag walang laman yung binary search tree, e di magna-null tayo, magre-return to null tayo. And then, BST node current equal root. Ito yung start sa pinakataas po. Parang lang, sa linked list, node 10 is equal to head. Parang ganun lang din. Tapos while current that right is, tapos not equal to null, current equal current right. Tapos dito, sa kasi, sa BST, ang pinaka-rightmost node ay yung high severity. Then, magre-return na tayo. Return current.data. So, ibig sabihin, ito yung emergency na may highest priority. Ito na tayo sa public void remove. Ito yung tatanggalin mo talaga yung isang emergency ganon sa BST. And then, root is equal to remove rec root and then E. So, ibig sabihin na ito, gamit ang recursive, magdi-delete siya gamit yung recursive remove function. Private BST node remove recursion. Tapos may parameters na BST node and emergency case A. Dito na naman yung nangyayari yung yung actual talaga na removal dito sa emergency natin. Then if is equal to null, return null. Ibig sabihin, pag walang nahanap na data, wala rin tatanggalin. And dito sa if node.data is equal to A, naghahanap na siya ng mismo ng emergency na tatanggalin. Now may 3 pa. Now i-explain ko sa inyo yung 3 possible cases. Sa case 1, walang right child. Yung if node.right is equal to null, return node left. Ibig sabihin nito, kapag walang right child, yung left child ang papalit. Lang. Dito naman sa case 2. Pag pag wala naman left child, edi syempre if node.left is equal to null, return node right. Edi kapag walang left child, yung right child naman yung papalit. Parang ganun lang. Tapos dito naman, syempre meron tayong dalawang sibling o kaya dalawang anak. Dalawang child pala. Dalawang child. So, meron tayong left and right. Ito yung pinaka-complicated talaga na case dito sa binary search tree. So, BST node
BST node max is equal to find max node dot left. Tapos hanapin niyo yung pinakamataas na sa left sub 3. Sabihin, large sa left in order to predecessor. The node dot data is equal to max data. Papalitan natin yung data ng node gamit yung nahanap na max. Then dito naman tayo sa node dot left is equal to remove recursion. Node dot left max data. Ibig sabihin, tatanggalin yung duplicate sa left sub 3. Tapos, kung hindi pa natatamaan yung node, hindi mag-else tayo, e.get severity, tapos, ayun. So, less than node.data get severity. O kung mas mataas ang severity na hinahanap mo, punta ka sa right. And then, pag dito naman sa else node left, remove recursion, node left, tapos e. Kung mas mababa siya, punta siya sa left. Then, return node. Babalik ka para mag-update yung structure ng tree. And dito naman tayo sa private BSC node find max. Ibig sabihin nito, maghanap ng pinakakanan, ibig sabihin rightmost sa isang subtree which is maximum, which is the maximum is there. Tapos public boolean is empty. Kapag walang laman yung tree, di true. Tapos public void display all. Sabihin, ayan na, i-display mo na lahat ng mga emergency from highest to lowest. Then display recursion root. Dito na mag-umpisa yung root. Private display rec BST node. So para siyang di ba sa tree meron tayong pre-order, in order, ganun, post order. Dito naman sa amin in order yung ginamit namin traversal, pero baliktad. Tapos dito naman display recursion node.right. Unahin yung yung mga nasa higher priority. Ibig sabihin, yung mga nasa right, kaya nga node pwede. System out print, no data, ipiprint mo yung emergency. Tapos display recursion, node depth. Sunod naman yung lower priority. Okay lang po. Maraming salamat po sa pakikinig, Sir Patrick. And tapos na po. Dangal greetings everyone. So my name is Joshua Lemdinong. So for today, ang i-discuss ko po is yung dalawang class namin sa aming code, which is yung path result and yung vertex. So unahin po muna natin itong path result class. So sa path result class is meron siyang dalawang private attributes, which is yung path and distance. Sa path is dito yung array of location o yung mga dadaanan natin, dun siya nasa-save. And yung sa distance naman is yung total na distance. And meron din tong constructor na nanghihingi ng path and distance para ma-store to sa loob ng mismong object na yan. Meron din siyang dalawang getter method, which is yung getPath and getDistance. Sa getPath po is nire-return niya yung path, and sa distance, ganun din naman po. So ginagamit siya para ma-retrieve yung mga nakasave na ruta and na distance or kilometer. So usually ginagamit tong path result na class na to para ma-identify natin yung shortest path computation. So sa vertex naman po tayo. So dito po sa vertex po is meron din po tayong dalawang attributes, which is naka-private din naman po sila na list neighbors and string name. Dito po sa list neighbors is siya po yung array ng mga neighbors kung saan is nasisave dito yung mga connected location dito sa isang location na ito. So once na naggawa po tayo ng isang vertex is meron po itong hinihingi, or itong vertex parameter is meron siyang hinihingi na name, which is yung name ng location. And once na nakagawa tayo ng isang vertex is meron na po siyang agad na list or meron na po siyang default na array. So meron din po tayong dalawang getter dito na get neighbors and get name na nagre-return ng neighbors and ng name.
So, yun lang po. Thank you. Good day, my name is Lian J.C. Nanyos and I am here to explain the list class of our project. Public class list, ito po yung class na nag-i-store ng marami pang vertex objects. Dynamic to kasi lumalaki to kapag puno na. Private vertex, vertices, ito yung array na maglalaman ng mga vertex. Fixed size siya pero pwede nating palakihin if ever. Private int size equals 0. Counter to kung ilan lang yung actual na laman, hindi yung haba ng array. Public class, constructor to ng list class. This.vertices equals new vertex 5, gumagawa ng array na may initial na 5. Ibig sabihin, pwede ka mag-store ng 5 vertices bago lumaki. Then yung this.size equals 0, ito yung wala pa siyang laman pag-start. Pag public void add vertex, function to para magdagdag ng vertex sa list. If size equals vertices.length, ito lang yung nag-check kung puno na yung array. Then ensure capacity, dito naman kapag puno na, tatawagin tong method para palakihin yung array. Then vertices size increment equals vertex, idadagdag yung vertex sa next available spot. After insertion, automatic increase yung size kasi nga naka-increment. Private void ensure capacity. Ito yung method na nagpapalaki ng array kapag kulang na yung space. Yung vertex temp equals new vertex vertices.length times 2 naman, gumagawa to ng bagong array na double the size ng original. Then yung for loop naman, for int I equals for loop, kinokopya lang niya lahat ng old values papunta sa bagong mas malaking array. Then vertices equals temp, ito yung ginagawa ng official array yung bagong pinalaking version. Then public vertex get vertices, getter method lang to para makuha yung array ng vertices. And lastly, public int get size, getter lang din para malaman kung ilang items yung nakastore. That's all. Thank you po. Greetings everyone, I'm Billy John Bielson and now I'll be explaining the lines 1 to 67 of our class graph. So dito po sa loob ng aming class na graph is nag-declare kami ng mga list, array na edge, and yung int edge count. So sa list vertices is ito yung mga location sa ating city. And then yung edge is yun yung kung ilan yung nagko-connect from one point to another. And then meron kami dito edge count to track kung ilan na yung edge count. Yan. And then meron kami ditong add vertex to declare kung gusto ni user ng mag-add ng new location or new city location. So yan, pwede na niyang gamitin tong add vertex method. And then may parameter kami dito na string name and then vertices.add. So dito sa vertices.add is list siya. So yung .add is method siya ng list. So pwede niyang gamitin yung .add method and then new vertex to declare a new vertex object. And then meron din kami dito parameter na name. So ipapasa lang natin yung parameter from the add vertex papunta dito sa ating i-add na new vertex. And then meron din kami ditong public vertex find vertex to find a specific location sa city or a vertex. And then yan, vertex na array, r is equals to vertices.get vertices. So yan, for loop tayo dito, no? Int I is equals to 0 and then I is less than vertices.get size. Then if si array I o yung current that get name is equals to name, so ibig sabihin nag-match, so nahanap. Then i-return natin yung object. And then if hindi naman is pag nag-loop siya ng loop, hindi niya nakita, ibig sabihin ang i-return niya ay null. So ibig sabihin hindi nakita. And then dito naman is public void display city ASCII. So ito is for the visualization of the city using the ASCII. Yan. And then meron din kami ditong private void ensure edge capacity. Kaya siya private kasi dito lang naman siya gagamitin. And then if edge count is equals to edges.length or pag puno na is i-expand natin yung capacity. And then edge na array, edge is a object or a class here, so gagamitin na siya as object, and then TMP or ibig sabihin temp or temporary is equals to new edge.
edges.length times 2. So, idadoble natin yung capacity. And then, for loop lang para ilipat yung mga laman ni edges kay temp. Yan. So, para malipat. And then, i-overwrite natin si edges using the edges is equals to temp. Yan. So, yun lang po and thank you. Greetings po, I'm Aljon M. Napa. So, ako naman po mag-explain sa line 69 hanggang line 114 ng aming graph. So, dito po sa line 70, meron po kami ditong method na ang pangalan is add edge. So, ang parameter niya ay string name 1, string name 2, and int distance. So, dito naman sa line 71 and line 72, meron kami dalawang variable, v1 and v2. So, tatawagin yan yung mga method na find vertex and hahanapin yon kung nag-i-exist ba ang string name 1 or name 2 sa aming graph. So, kapag walang laman daw yung b1 tsaka b2 na variable, kapag yung renetoy ng find vertex is walang laman or null, may lalabas na system out print line error location not found. And kapag hindi naman null yung b1 tsaka b2, yung b1 sa line 80 namin is pinagka-connect na namin yung b1 tsaka b2 na vertex. So, dito naman po sa line 84, tinawag naman namin yung method na ensure edge capacity. And sa line 85, yung edges naman, and dinagdagan naman namin yung edge count. And meron ditong value na new edge b1, b2 distance. So, dito naman po sa line 89, meron kami ditong method na display city network. So, ang ginagawa lang yan is i-display yung mga city na or mga locations. So, dito sa line 93, meron po aming dineclare na array na yung value niya is vertices, point get vertices. So, yung laman yan, yung lahat ng vertices na nasa graph. So, mag-iterate to hanggang sa mapunta sa vertices point get size, hanggang sa matapos yung vertices point get size. And may if statement po dito na if yung current index is mas mababa sa size ng aming graph, may quit na ipiprint. And sa line 95, piniprint lang yan yung laman ng array na nandun sa vertex ARR. And sa line 100 naman po, nandito po nakalagay yung aming mga routes. So, mag-iterate to hanggang sa matapos yung edge count. And yung laman naman niya is may edge E equals edges I. So, ini-iterate lang niya yung laman ng edges. And may lalabas na print na yun yung distance ng dalawang vertex. Dito naman po sa line 108, meron naman po aming ditong method na ang pangalan is index of vertex.
So, ang parameter niya is vertex, vertex. And may array naman po kami na ang pangalan is ARR. So, same lang din. Yung value niya is vertices, bind get vertices. Kinukuha yung value ng lahat ng vertices. So, nandyan sa loob ng ARR yung lahat ng vertex. And yun, mag-iterate siya hanggang sa matapos yung vertices point get size. And sa loob ng if statement may return I. Ang condition na to is pinag-compare yung current na array value. Kapag nag-equal daw yung current na array index array value sa vertex, magre-return siya ng I or index. And kapag hindi naman, magre-return siya ng -1 na index. So, ayun lang po yung short explanation ng aming line 60 hanggang 114. Thank you po. So hi, I'm Noah Maradal and I'm here to explain or discuss about our shortest path method. So, yung method na to is nagre-return to ng path result, and then yung logic na ginawa namin dito or algorithm na ginawa namin dito is Dijkstra's algorithm. So, bakit Dijkstra's algorithm yun and hindi breadth first search? So, kaya Dijkstra's algorithm yung nagamit namin is weighted yung graph namin. So, weighted meaning bawat edges is may iba't ibang value. So, hindi magkakaparehas yung bawat edges. Dahil nga may distance yung bawat mga vertex, so iba't iba din yung layo nila. Kumbaga, yun. So, pinakamadaling magawa yung paghanap ng shortest route sa isang weighted graph is using Dijkstra's. So, theory algorithm. So, pinamadali in theory, but isang hamak na second year lang ako and hindi ko pa alam yun fully and hindi ko ma-explain yun like detail na detail. Pero ma-explain ko naman yung logic. So, BFS, weighted lang, isang weight lang lahat ng edges, and then, or equal lahat. Tapos, Dijkstra's, kasi iba't iba yung distance nung vertex. So, yun. So, yung logic lang naman nung Dijkstra's is may magsisimula tayo sa starting vertex. So, iset na agad natin yun as 0 kasi doon tayo nag-start yung distance. Bali, ang logic nun is, let's say na may location A, tas location B. Yung layo ni location A kay location B is 2. And then yung layo ni location B kay location C is 5. And then yung hinahanap mo is, let's say, location D. So, A, B, C, D. So, location A, 0. Yung layo ng location A kay location B, 2. Yung layo ng location B kay location C, 5. Yung layo ni location C to D, kasi D yung hinahanap mo, is 6. So, lahat ng dadaanan mo is magpa-plus-plus lahat ng, or mag-a-add yung bawat distance. So, 2, kasi A to B is 2, tas B to C, 5. So, magiging 7 na yung distance na na-travel mo. And then, ang tagang C to D, 6. So, 7 plus 6, yun na yung yung magiging distance. So, nakakalculate niya yung distance talaga ng bawat edges na dadaanan mo.
So, kung alin doon yung pinakamababang distance, yun yung magiging shortest path. So, yun lang yun. Tapos, pagdating sa end, is babalik, kung ano yung nadaanan niya, babalik ulit siya papunta sa start. And then, nire-reconstruct na yung routes, kumbaga, ganun. So, sa unang-una is meron tayong initialization dyan. Yun yung vertex start, vertex end, tapos i-check natin if null ba sila parehas, return mo na yung path result. So, after that, may ano tayo. After that, magiging initialize ng start, tsaka end. Doon natin i-initialize kung saan mag-i-store yung dinaanan, yung distance na na-travel, and then yung previous node para ma-backtrack for reconstructing, ganun. So, pag na-initialize natin yon, doon na papasok yung main loop. So, hindi ko na medyo ano yan since complicated. But ang ginagawa lang naman nan is, the main loop nan is always hanapin yung like pinaka-shortest path. Kumbaga, ina-expand na yung closest vertex. Doon maglalakad ka sa closest vertex, kumbaga maglalakad ka ganun. Pero hanapin mo pa rin yung pinakamababang distance. So after that, yung mark natin as, yung mga na-visita natin is mark natin as visited. And then after that, dun tayo sa may relax, yun, sa may exploring all edges. Yun, so dito, yung relaxation. So, dito, kumbaga yung ginagawa lang nito is pag nakahanap tayo ng shortest path, yung path na yon is i-update natin sa mga records na ginawa natin. So, after na ma-update, yung pinaka-shortest path na nakuha natin is i-reconstruct na natin yung roots. Kumbaga kasi, kunwari, new example, location A, location B, location C, location D, location E, yun. Tapos yung location A, doon ka mag-start. Yung location A, may dalawang neighbors, location B, tsaka location C. Yung location C is 5 kilometers away kay location A. Yung B naman is 4 kilometers kay location B. Ngayon, ang una mo titignan dun sa location B kasi Dijkstra's algorithm states that unahin mo lagi yung pinakamababang distance or yung pinakamababang weight, kumbaga. Pero sa location B to location D is naging let's say 10 yung distance, kumbaga 10. Kumbaga, edi 14 na para makarating sa location E. Yung travel mo. Pero kay location C naman, papunta kay location D, is dumaan mo na siya kay E na 2 kilometers away. Tapos si E is layo niya kay D is 2 kilometers ulit. So, sa unang-una, 5 plus 2 plus 2. So, para makapunta ka sa ruta na yon, is nag-travel ka ng 7. Ng 9 na distance. So, mas maliit yung 9 kilometers kaysa sa unang ruta na ABD, gano'n. Kumbaga yun, parang kung hanapin mo yung pinakamababang ruta sa update mo yung distance travel. So, yun lang. After that, pagka na-calculate na yung, or na-reconstruct na yung path, so, simula end, manggagaling ka sa, pag nakarating ka sa end, pupunta ka, mag-backtrack ka, babalik sa start. Tapos, i-reconstruct mo yung path. So, kaya may reverse order dito. So, after that, na-reconstruct mo yung path, i-return mo na yung path result. So, yun lang. Medyo complicated kasi yan mano-mano, yung detail talaga. Pero, the overall logic is yon. Hanapin mo yung pinakamaliit na distance based on weight na pinag-add mo
sa mga vertex na daanan mo. So, yun. Doon mo nakuha yung shortest path. So, yun. That's it. Bye. So, dangal greetings. I'm basically Multimandap and narito ako para explain ng Responder Map class ng aming Smart City Emergency Response Management System. So, unang-una na po dyan is nag-declare po kami ng 4 na variable na nagangalang locations, responder names, availability, tsaka size. As for locations, dito ini-store yung location ng ating responders. For responder names, dyan naman po ini-store kung anong type ng responder yung ating responder. Kunyari ambulance po, police, or etc. Next naman po is yung availability. Dito naman po ini-store yung availability ng ating responders. Next naman po is yung size. Dyan naman po tinatrack kung ilan na po yung size ng ating array. So, dumako naman po tayo sa unang method ng ating class na responder map. So, nagngangalan po itong register responder na may parameter na string location tsaka string responder name. So, ang ginagawa po ng method na to is nagre-register po ito ng new responder into the system, and it automatically resizes the array when capacity is reached. So, pumasok po tayo sa loob ng method na ito. So, kapag po yung array natin is napuno na, is magra-run po itong if conditions. So, magde-declare po tayo ng 3 temporary arrays na may size na times 2 ng length, original length ng ating array. So, unang-una na po dyan is yung temp lock, temp names, and temp available. After none is ikakopy natin yung previous data into new expanded arrays. Kaya po tayo may for loop dyan. Next naman po, after copying is i-replace natin yung mga old arrays with new larger ones. Kaya po tayo may location equals to temp lock, responder names is equals to temp names, and availability is equals to temp avail. After po none, after checking kung puno na ba or hindi, is i-add na natin yung new responder information. Yan po yan makikita sa line 30. Location size is equals to location, responder name size is equals to responder name, availability size is equals to true. Lagi po yan true kasi at the start po laging available po yung ating mga responders. And lastly is i-increment natin yung size for tracking. Next naman po, dumako naman po tayo sa line 38, andyan naman po yung pangalawang method ng responder class na nagangalang get all locations, at nagre-return po ito ng array ng strings. So, ang ginagawa po ng method na ito is it returns an array containing all locations that have responders. At ginagamit po ito ng dispatch method to find the nearest available responders. So, ayan po. Dumako na po tayo sa loob ng method na ito. So, unang-una po dyan is nag-declare po tayo ng array na out. And, magpo-for loop po tayo at i-store po natin yung mga nearest locations na available. And, i-return po natin ito. So, after none is, dumako tayo sa pangatlong method ng ating responder class. At nagangalan po itong get responder at nagre-return po ito ng string. At may parameter po ito na string location. So, ang ginagawa lang po ng method na ito is it finds and returns the responder's name at a given location. Kapag wala po yung responders doon sa given na location, is magre-return po ito ng no responder. Kapag nakita naman po is i-return niya po yung equivalent value niya na nahanap sa for loop. Next naman po is dumako po tayo sa pang-apat na method ng responder class natin. So ang next method na po ito is nagangalang is available at meron po itong return value na boolean. At may parameter din po itong string location.
So, ang ginagawa po ng method na ito is it returns true if the responder at a given location is available. At ginagamit po ito during emergency assignment. So, ayan po, magpo-for loop po tayo dyan. Iisa-isahin niya po yung location sa given location na input ni user. At it returns the availability. Kung available po, true. Kapag hindi naman po nakita yung responder sa given location, magre-return po ito na false. Next naman po is tumawag po tayo sa panglimang method ng ating responder map. So, ang ginagawa po ng method na ito is it sets a responder's availability status. Kung true po, available. Kung false naman po, busy yung responders. And it used when dispatching and after resolving an emergency. Kunyari po, natapos na yung solving ng emergency. Siyempre po, hindi na busy yung responder natin. So, ito po yung purpose ng method na to. So, dumako po tayo sa loob. Ayan, may for loop po tayo dyan. If location I is that equals to location, isi-set po natin siya sa given parameter natin na boolean available. So, next naman po is dumako tayo sa pang-anim na method ng responder class natin. So, ginagamit lang po ito, wait lang po. Yung pangalan po nung ating method is display all. So, ang purpose lang po ng method na ito is it displays all responders with their location and availability. At ginagamit po ito sa main menu sa viewing ng responders. So, ayan po. Pasok po tayo. Unang-una dyan is ipiprint niya yung header. For loop. For loop po tayo para maisa-isa niya yung mga locations. Then, ipiprint niya po yung location I. Siyempre, kung nasaan po yung responder na yon, yung responder names, kung anong type, yung available. Kung ambulance po ba, police. And next po is yung availability ng said location na yun, responder na yun. So, ayun lamang po for responder class. Thank you so much and love you all. Good day! I'm Leah JC Nanyas po ulit, and ang i-explain ko naman po ngayon is yung main lines 1 to 71. Okay, in this class, makikita natin yung main. Yung main is yung pinaka-heart ng program natin. Ito kasi nagpapatakbo ng Smart City Emergency Response System. Then, meron tayong mga system structures dito. Like yung private static graph, city graph. Ito yung nagre-represent ng city map, meaning lahat ng locations at roads. Private static responder map, responder map. Ito yung nag-i-store ng responders like fire truck, ambulance, police units, and kung nasan sila. Private static emergency BST, ito naman yung nag-i-store ng emergency reports. Nakaayos to by priority gamit ang binary search tree. Yung private static buffered reader, ginagamit to para magbasa ng input galing sa user. Yung private static string emergency types, ito is yung nag-a-allowed ng emergency types like fire, police, medical, and etc. Meron din tayo ditong main method, reload data. Ibig sabihin, nag-load ng default demo data para may laman agad yung system. Meron din tayo ditong main loop. Ito yung while loop and merong if-else. Paulit-ulit na pinapakita yung menu. Pag pinili ng user yung 0, lalabas sa loop is exit program. Then, meron din tayong menu system. Yung display menu. Piniprint lang nito yung mga naka-sys out. Like yung view city network, view responders, view emergencies, etc. Then, meron din tayong handle menu. Ito yung switch case. Meron tayo ditong switch case like yung case 1, display submenu, case 2, responder map.display all, case 3, emergency BST.display all, case 4, add emergency, case 5, dispatch, next emergency, and case 0 is return false. Meaning, yung case 1, nasi-show lang siya ng map, then yung case 2, shows responders, then yung 3, shows emergency, dito nakasorted by severity.
Then 4, you add a new emergency. 5 dispatches higher priority emergency, and 0 is the exit. Yung others numbers is invalid na kasi wala naman silang nakaprint doon. And yung add emergency, meron din tayo ditong add emergency method. Dito naman, hihingi ng type, location, at severity ng 1 to 10. Gumagawa ng bagong emergency case, ina-add sa emergency BST and nagpiprint ng confirmation message. Example output neto is kunwari nag-add ka ng emergency like fire, tas yung location niya is K3, then the severity niya kung ilang rate like 1 to 10 and inilagay mo is 9. Bale pang print lang siya. That's all. Dangal greetings po. So, my name po is James Dominic Huwit and I'm here to explain the line 75 to line 142 of our main.java class. So, let's start po with private static string validate string na may parameter po na string prompt and meron po siyang throws IOE exception. So, ang ginagawa po ng method na ito is ina-ensure niya lang po na yung emergency type and location na in-enter po ng ating user is valid. So, while true, kasi while true po siya para mag-ask po siya endlessly sa ating user ng valid na input. So, kapag po hindi po valid yung in-input ni user, then magtatanong po siya ng magtatanong. So, if prompt that equals ignore case emergency type, system.out.println emergency types fire, police, medical. Then, sa line 82 po, system.out.print prompt. So, ipiprint na po ni program yung mga possible na answers. So, yung emergency types fire, police, and medical. So, string input equals reader.readline.trim. So, dito po is nire-read lang po ni program yung in-input po ni user. Then, nire-remove nyo po yung mga unnecessary na white space. Then, if input that is empty, meaning wala pong in-enter si user and nag-leave ng blank, then magpiprint po si program na don't leave the field empty. Then magko-continue po ulit siya na magtanong until makakuha po siya ng valid na input. Next po is line 91, if prompt that equals ignore case emergency type. So, magpiprint po ulit siya na emergency type. Then, Boolean valid is equals to false. So, mag-assume po muna tayo na false si valid. So, for string type is emergency types. So, dito po is i-check po ni program yung mga allowed na answers. So, if type that equals ignore case input. So, kapag po valid na po yung in-input ni user regardless po sa kung uppercase or lowercase. So, magbabalid or magtutrue na po si valid. Then, magbe-break na po siya. Then, next po is if it is not valid or not valid. So, magpiprint po si program na emergency type must be fire, police, or medical only. Then, continue po ulit. Magtatanong po ulit si program kay user. Then, kapag po natapos na po, then, nag-true na po si valid, then, i-return niya po yung capitalized input. So, i-return niya po yung input ng clean. Then, next po is, if prompt that equals ignore case location. So, ibabalidate na po niya yung location. So, kapag po nag-i-exist yung location sa graph, then, equals po siya sa in-input po ng ating user, then, i-return niya po yung location na in-input po ni user. So, kapag naman po ctgraph.findVertex input is equals to null, then, magpiprint po si program na location not found, please try again. So, continue po ulit, mag-ask po si program paulit-ulit.
Next po is public static int validate int na may parameter po na string prompt. Meron din po siyang throws IOE exception. So, ang ginagawa po ng method na ito is in-ensure nyo lang po na yung severity na in-input po ng ating user is a valid integer. So, while true, system out that print prompt. So, ipiprint nyo lang po yung prompt po na severity 1 to 10. So, meron po tayong try catch. So, kapag po hindi po valid number yung in-input ng ating user, then magpiprint po si program na input must be a valid number. So, kapag naman po number po yung in-input ng ating user pero less than 1 po siya or greater than 10, then magpiprint po si program na severity must be between 1 to 10 only. Then, continue po siya mag-ask kay user na mag-enter po ng valid na integer. Then, kapag po nakatanggap na po si program na valid na integer, then i-return na po ni program yung value. Ayun lang po. Dispatch next emergency. Get the most urgent emergency. The system uses a binary search tree where each emergency has a priority. Get highest priority returns the emergency with the highest priority value. Example, life-threatening and emergency first. If none exist, the function ends. This ensures the urgent cases are handled first, not just whoever calls first. Prepare to look for responders. The program gets all responders, locations, and setups. Best responders look where best responder is currently stationed. Assigned responder, name of the responder. Best distance, the shortest distance found so far. Best path, the route they will take. All this is needed so that the system can compare every responder and pick the optional one. Loop through all responders. For each location, if the responders at that location is busy, skip it. Use the DIJKS TRAS shortest path algorithm. This finds the fastest route, the total distance, compare the distance found to the best distance so far. This ensures we always pick the responders who can reach the emergency fastest, not the one registered first. After checking all responders, if no one is available, show message and stop. Otherwise, the system has found the nearest responder, the route they will need to take, the travel distance in kilometer. This is the heart of the dispatch system. Show the assignment. The program prints which responder is assigned, their starting location, every step of the route, and total travel distance. This simulates what a real dispatch operation will see. The next is update everything. The system then marks responders as busy so they cannot be assigned twice. Removes the emergency from the binary search tree because it's being handled already. Mark responders available again, simulating that the emergency has been immediately resolved. In a real system, the responders would stay busy longer, but this is simpler for the program. And last, print the final confirmation. Emergency resolved. Responder is now available. For the display submenu, this method shows a small menu for how you want the map to appear. We have two choices. Number one is ASCII mode, draw the maps in text characters. And number two is direct the network mode, shows nodes edges more visually, like a graph or diagram. This is only for the user preference. And next one is the
Input helpers. Read line shows a message like enter choice. Waits for the user to type something, remove extra spaces, and it removes extra spaces. Good for avoiding mistakes. And next one is read int. Tries to turn the user's answer into an integer. If the user types something invalid, like letters, instead of crashing, it safely returns -1. This helps the menu detect invalid input. Dangal greetings everyone, I am Patrick Ruiz Malana and I am here para i-discuss yung line 231 to 261 ng aming main. So yung first is the capitalize method. Ito yung responsible sa pag-format ng input string para maging consistent yung itsura nito. First is kino-convert niya yung first letter into uppercase while yung natitirang characters naman is into lowercase. Importante ito para maiwasan natin na maging messy or inconsistent yung user inputs. First is chine-check niya kung empty ba yung string to avoid errors, and kung hindi naman ay nire-rebuild nito ang word gamit ang tamang casing through substring at case conversion methods. So next naman is yung pre-data method. So ito yung automatic na method sa sample data sa system. So kumbaga parang sample data siya sa system para hindi na kailangan ng user na mag-input. So first is ina-add niya yung C2 locations tulad ng Central HQ, Uptown, Downtown, Riverside at Industrial Zone bilang vertices ng city graphs. And after nito is naglalagay ang code ng mga roads or connections sa pagitan ng mga locations dito. Gamit ang edges na may kasamang distance values na importante rin sa pag-compute ng shortest path kapag may emergency dispatch. Next is nire-register ng system ang mga sample responders gaya ng isang ambulance, fire truck at police unit at ina-assign ito sa kanilang mga base location. Then sa last naman is nag-i-insert ang program ng ilang emergency cases sa binary search tree or BST. And everyone ay may type, location at priority level each. And ang pag-preload ng emergency ay nagbibigay way para matest agad ang BST structure at kung paano nito hinahandle ang sorting at retrieval ng emergency data. Pre, bakit maling dito, pre? Ang ilang take na to, pre. So, again, Dangal greetings. I'm Vincent Limanti Mandap and narito po ako para i-test and ilibahag ang ating system. So, unang-una na po dyan, isira na po natin yung ating system. So, after running is, nakapag-initialize na po kami ng aming graph dyan. So, kapag niran po yung system, nag-initialize yung graph, yung mga responders, and yung mga dummy emergencies namin. So, unang-una na po dyan, is-view po natin yung ating CD network. So, after viewing, may dalawa po tayong types ng viewing. By assign and by direct. Kapag assign po ang ating pinili, ayan, is magdi-display po yung ating mga location by assign. So, parang visualization po siya ng ating graph by assign. So, as po, Uptown may 4 kilometers, Central HQ, kilometers, downtown, kilometers, etc. etc. Next naman po is yung by direct. Tingnan po natin kung paano nag-work yung by direct. So as for displaying po ng by direct, ito lang po yung parang pinirint lang po namin kung ano po yung mga neighbors ng ating locations. So sa Central HQ to Uptown, may 4 kilometers, Central HQ to Downtown, 5 kilometers. Kumbaga kung ano po yung mga direct connections po ng ating mga locations. So, ayan po yung arrow na nag-indicate ng connection. Next naman po is yung view responders. So, may mga responders na po tayo dyan. So, as I mentioned kanina, may mga dami data po kami. So, may tatlo po tayong responders. Meron po tayong responders sa Central HQ na may ambulance. Yung availability niya po is true.
Kasi available po siya and wala naman po siyang pinupuntahang emergencies. Same as downtown na may fire truck, same sa uptown na may police unit. Next naman po is i-review po natin yung mga emergencies. Ayan po. So, sa nakikita nyo po, nauna po yung 10. So, naka-display po yung emergency natin by severity. So, ang pinaprioritize niya po, yung mas mataas yung emergency. So, makikita po natin yan mamaya kung paano siya nag-work sa dispatch ng next emergency natin. So, kumbaga, kung nasa unahan ka, yun po yung una nating pag-dispatchan ng emergency. So, dumako po tayo sa number 5 sa dispatch next emergency. As you can see po, nauna po talaga yung may severity na 10. Kasi ayan po talaga yung una natin i-solve is. Mas worse po siya eh. So, fire sa industrial zone na may severity na 10. At yung assigned responder po niya is yung police unit from uptown. So, bakit police unit po? So, ayan po yung pinaka-nearest responders po natin. So, as you can see po sa displaying ng ating responders, meron po tayong responders sa uptown na may police unit. And availability niya po is true. So, kung titignan po natin kung nasan yung uptown sa ating displaying or na-display ng ating graph, is nandito po siya and connected po siya sa industrial zone kung saan po nangyayari yung emergency. So, meron po tayong 7 kilometers. Kung magta-travel po siya, ayan po, nandito po yung police unit natin. Magta-travel po siya dyan, papuntang industrial zone. Is meron po tayong 7 kilometers. Ibalik po tayo. Ayan. Route. Ito yung route. Ito yung shortest path o yung dinaanan ng ating police unit na responders. So, to uptown hanggang industrial zone na may layo na 7 kilometers. And after po nan, is ma-solve na po natin yung emergency. Kasi napuntahan na po ng police unit. And magiging available na rin po agad yung ating responders. Kasi after nan, kapag renew natin yung ating emergency, ayan po, wala na po yung fire sa industrial zone na may severity na 10. And yung susunod na po dyan is yung may medical Riverside severity 8. So, naka-display po talaga siya by priority. Next naman po is pwede po tayong mag-add ng emergency. So, sa number 4 po yan. Yan, so, pwede po tayong mag-add ulit ng emergency. Ayan po. So, may tatlong types po tayo ng emergency. May fire, police, tsaka medical. So, type po natin yung fire. Again. Ngayon naman po, ilagay po natin yung fire or emergency sa central HQ. Kanyari po, may binabalitaan si user na emergency sa central HQ. Yan. So, dito niya po yan ilalagay. Central HQ. So, tatanungin po yung severity. Kanyari, kung medyo mahina naman po yung apoy, 1 lang po. 1 lang yan. Try natin mag-1. Ayan. So, added na po yung emergency na yan. So, next naman po is tignan po natin kung nandun na po yung emergency na yan sa view emergency. Tignan natin kung na-add na sa system. So, ayan po siya. Nasa pinakababa po siya kasi may severity lang po siya ng 1. Ayan po, yung Fire Central HQ, severity 1. So, nasa baba po tayo. So, next naman po is dispatch po natin yung ating mga responders. So, dispatch po natin yan. Yan. So, sunod na po natin sinolve yung may severity 8 na may kinalaman sa medical sa Riverside. So, ang assigned responder po natin is yung fire truck from downtown. So, tignan po natin yung visualization po ulit. Kung bakit po downtown to Riverside yung dinaanan ng ating responder. So, ayan po. As you can see po sa downtown, ayan, and yung emergency po natin ay nasa Riverside. So, to downtown to Riverside, magta-travel po yung ating responders po
through here hanggang mapunta po siya sa Riverside. Ayan po. So may route po siya na ito lang, downtown to Riverside. After na emergency is resolved, responder is now available. So tignan po natin kung available po talaga yung ating responders. So ayan po, true. True po silang lahat kasi tapos na po yung emergency, na-solve na po. So available na rin po yung mga equivalent na equivalent responders po natin. Kasama po yung emergency. Tignan po natin kung talaga bang na-solve na yung emergency na yun at wala na siya sa system. Okay po, so wala na po siya sa system. Next naman po is yung fire sa Central HQ. I mean yung police sa Uptown. So meron po tayong severity 6 doon. So isolve po natin siya. Ayan, dispatch po natin yung ating mga responders. Ayan. So, na-solve na po siya. So, bakit po may 0 kilometer lang? No, bakit 0 kilometer lang? Kasi po, yung police unit na nag-respond sa ating emergency sa Uptown is yung responder na mismo na yun dun sa Uptown. Kasi tingnan po natin sa view, responders. So kasi po, yung location po ng police unit natin is nasa Uptown lang din mismo. So 0 kilometers po siya. Sa Uptown lang po siya. Yan, so yung police po sa Uptown, yun din po yung magsosolve ng emergency natin. Next naman po is yung last emergency natin, which is yung may severity na 1. So i-dispatch na natin yan, tapusin na natin lahat ng emergency para magkaroon na ng peace sa city natin, sa smart city. Kasi po sa Central HQ. Kaya nasolve na natin yung ating emergency na may severity na 1. So yung ating responder is yung ambulance from Central HQ. Yung route po natin is yung Central HQ. Doon lang din po yun, yung emergency na yun. So, doon, yung ambulance na lang din po yung para solve ito. And emergency resolved. Responder is now available. So, ayun lamang po sa aming Smart City Emergency Response Management System. And thank you so much. So, padayon po tayo. Yan. I-exit na natin. Testing na natin kung nagana yung exit. Yan. Exiting. Skirts. Thank you.